Ay, magandang araw sa atin lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto, Tulfo Brothers. Tila nag-aaway-away na, no? Dahil doon sa nangyari doon sa isang babae yata, no? Hindi naman pinag-aaway ng isang babae. Ngayon dito kasi, si Ramon nag-react doon sa RF na initial ng isang senador. Siyempre, iisipin niya naman ng isang ibang tao na nag-react ka, wala naman sinasabing si Rapi yun, opinion na ng tao yon pero siya todo react. So, ibig sabihin, parang niyang kiniklaim na yun nga kapatid niya yon, no? Ngayon, hindi kinonsinte nito ni Ben Tulfo, no? Ang kanyang kapatid, no? Eh, noong pa man, alam naman natin, may alitan tong si Ramon at si Ben, di ba? Hindi ko alam kung saan nagbunga to, no? Ngayon, bilang isang kapatid, hindi niya kinokonsente yung mga pangyayaring iyan, no? Kasi alam mo nga naman, may asawa kang tao eh. Di ba sabi ko nga sa inyo, public servant ka. Kung sakaling ikaw to, Rapi, di ba? Ang dami mong programa sa Rapi in Action, yung mag-asawa ikaw hari eh. Ikaw hari ng pag-aayos ng mag-asawa. Ikaw hari ng mga kabit killer. Ika nga, di ba? Kasuhan natin yan. Ano yan? Adultery ba yun? O ganyan yan. O nangangalunya ka. Kasuhan yan, no? Pero kung sakaling siya yon, at talagang sinasabi ng yung lady na yon, no, eh dapat makausap tong parehas, di ba? Para masatisfy ang tao, kaso hindi mangyayari yon. Kasi ang nakapokus yung tao ngayon doon sa kanilang kalaban, kay Senator Rodante Marcoleta, kala Kiko Barsaga, at iba't iba pang mga politiko ang kailang binabagba, ethics. O, tingnan mo, kung kay Kiko nangyari itong babaeng to, nagpost si Kiko ng babae, ano nangyari? Nagalit sila, ay Kiko, ay dapat ethics yan, pinupost nila sa social media, mga trolls, di ba? Paulit-ulit. Etong kay Rapi, hindi hindi pa naman totally na si Rapi yon. Pero wala nagsasalita, wala nag-aano, bakit? Kasi nga, alam nyo naman, kampi-kampi, yan ang hirap. Pag kampi-kampi ang mga politiko, ang kawawa yung taong bayan. Dapat ang kakampihan nyo, taong bayan. Kaya nga ang hirap dyan sa mga politiko eh. Kung ako naging politiko, bahala kayo sa buhay nyo, wala akong kakampi sa inyong lahat. Diba? Taong bayan. Okay, ito tuloy natin. Dito nga kasi ang Ramon Tulfo ay nag-post pa na ang nakakaya ay kung manlalaki daw ang kapatid ko. Gaya ng isang lalaking mambabatas na mahilig ng basketball. Ang sabi niya pa, sa ibang okay lang daw para mambabae kesa naman manlalaki. No? Kumbaga, pangungunsinto yun kung totoo man yun. No? Kumbaga, harap-harapan, alam mo kasi sa mag-asawa, hindi na dapat to ng babae. Hindi, although marami nangyayari niyan na mag-asawa, nang bababae pa, may asawa na. Pero, ikaw ay public servant, di ba? Saka, hindi maganda talaga eh. Alam mo, hindi natural eh. Huwag niyong gawin normal yung lalaki, may asawa, mababae. Pwede kung jowa mo lang, hindi pa kayo kasal. Ako, exempted yun, justify pa yun. Hindi pa panloloko yun kung totoo siya. Bakit? Kasi parang pagkakataon na yun, naghahanap ka pa, 'di ba, nang hindi man siguro yung companion mo, pero pag mag-asawa ka na, pinili mo na 'yan, pinag-isa na kayong dibdib, tapos mambababae ka, hindi hindi ako pabor sa ganun eh. Oo, hindi lang bilang public servant ka na, yung bilang normal na tao lang, ordinaryong tao ka, nang bababae ka, galit na galit ako diyan, totoo lang. Lahat tayo lalaki, syempre ang kahinaan natin, mga babae, ganun din ang babae. Pero pag ikaw inalagay ka na sa pag mag-aasawa ka na, tumigil ka na, di ba? O ngayon, ito, maiwan na natin yan. Dako na tayo dito kay Ben Tulfo. Nagalit po si Ben, sinoplak ang kanyang utol, no, dahil sa Viva Max issue. No, at si Anjo Iliana po, nakabutas ngayon. Nakasilip yata o nabutasan si Senator Ropi. Di ba? Makakabawi na si Anjo. Painggan natin ang mga buong detalye na to, ha? Totoo man. Kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. At may karapatan ka magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo. Di, sir, okay lang, masaway kita. Karapatan niya yun o hindi magsalita. Pero public servant siya kasi, sir eh. Sir eh, hinahanapan siya ng taong bayan eh. Lalo na yung mga bumoto sa kanya, sir. Marami kasi sensitive, sir, na bumoboto. Hindi daw porket binoto siya, may pakialam na kinokontrol na namin siya. Hindi ganon. Halimbawa,
ako bumoto kunwari, di ba? Sensitive, maraming sensitive. Gusto namin malaman, totoo ba 'yon, Rapi? Di ba? Para bang, syempre, kung totoo man yun o hindi, gusto namin malinawan. Para sa mga susunod na eleksyon, may tumakbo pa siya, ng totoo man yun, hindi na namin siya maiboto. Ganun lang yun. Ikaw na lang iboboto namin. Di ba? Hindi kasi buti pa to si Ben Tulfo eh. Buti pa to eh. Alam mo sa tatlo magkakapatid si Ramon, accept mo na yan, ayoko talaga yan. Ano yan eh, paswing-swing si Ramon. Hindi mo alam kung kanino kakampi, kung sa taong bayan ba siya o kung kanino to yan. Paswing-swing yan, hindi mo alam eh. Etong si Ben Tulfo, wala tong kinakampihan, hindi to paswing-swing. May sarili tong mundo, kumbaga ika nga, may sarili siyang, eto ako, pagkatanggol ko sarili ko, bahala kayo. Ha? Kung may lumaban, lalaban siya, haharapin niya. Eto to, dati ang idol ko si Erwin, dahil niya matabil yung bunganga nun. Eto, gusto ko estilo nito. Kahit miss na niya nakalaban si Marcoleta, it's okay, bumawi naman siya nakaraan, di ba? Okay siya, makisama. Kumbaga, pupunayin niya yung mali mo, kahit kapatid ka niya, kahit pinsan ka niya. Ito to, dahil bata pala ako, nakasubaybay ako dito sa kanya. Ganyan talaga ugali niyan. Di ba? Kaya, ito ano ko, consistent yan. Hindi yan para kakampi doon, kakampi dito. Hindi. Ano yan, consistent yan si Ben Tulfo. Pasinungalingan mo o patotohanan mo o aaming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yun. Diretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko rin naman kapatid ko eh. Bagamat ko minsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi magkaiba lang po siguro yung aming mga dahil. Ito kasi pangalawa sa panganay eh. Kung nasa larangan, yan ang trabaho mo ako. Pwede rin akong pintasan, pwede rin po akong pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets nyo? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwedeng kuya kung magsasalita. Kasi susoplahin ko. Ba't ka magsasalita? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan magsalita? Ba? Hindi sir, dito sa pagkakataong ito, tinatanong na lamang ng taong bayan gusto malaman. At bilang public servant niya, sana masagot niya. Diba? Okay sana kung siya private na tao siya o hindi siya politiko eh. Okay lang magpakasawa ka dyan, hindi ka namin tatanungin. Pero bilang isang, syempre, politics ka, nasa panulungkulan ka ng pamahalaan, may karapatan syempre yung mga taong bayan na taxpayer, may pasahod siya, tapos gawin ng attitude. Kung sabihin natin sarili niyang pera yung ginagastos niya, no? Pero, andun pa rin yung lalabas yung isipan, syempre, magkakaroon ka ba ng sariling pera, dalawa na naman negosyo, pamana sa'yo, or isa pa nga, kitas, sahod mo sa Senado. Siyempre, ang isipin ng taong bayan, yung gusto namin maalaman na ano ba yon, totoo ba yon, di ba? May karapatan siyempre kami, di ba? Hindi lang pwede siya manahimik. Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon, na ikaw nagsasalita, gusto mo magpa-epal? Hindi, matindi away talaga noong baya, may away na yan, naman na yan, alitan na yan. Ang point ko rito, let the guy speak kung siyang may issue. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, o ikaw kuya, o ikaw magsalita sa o ikaw. Tama yun. O magsalita sa o senador. Pero hindi magsasalita, mali. O ikaw, senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako yung magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwatuwid o mali. Whether totoo hindi, pasinungalingin mo hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na pong buhay namin mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata. Dito, hindi niya pinatatanggol si Rapi, hindi niya rin kinukonsinti si Rapi. Kung totoo man yun. Dito, sinasaway niya yung kapatid niyang Simon na nang himasok dun sa kapatid niya na wala pa naman din. Kasi di ba yung RF na yun, hindi naman talaga tukoy kung si Rapi yun eh. Kumbaga, nag-guilty nga lang na sinabi niya si Rapi. Okay na sana eh. Palaisipan sa mga tao pa rin na kung si Rapi Tulfo ba yun, hindi. Kaso nagsalita siya, lalong nalaman ng taong bayan, talagang si Rapi yun. Para nag-guilty nga siya sa kanyang depensa. Yun ang sinasaway ni Ben dito. Na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kakmit sa kami. Matatanda na po kami. Para tuloy ang ginagawa rito. Para kami isang katarbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng
Well, sabihin natin na pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Rafi, o sige, magsalita ka man para sa akin. Okay lang yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob nagsalita, hindi naman kayo naninirahan sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay. Eh bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi, kuyang, konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang. Ito lang sa akin lang Kung ito nanalo sa senador. Dahil sa akin lang, ito opinion ko Ano to hindi mag-iiba to ng style. Style niya kasi pang ano lang pang dyan sa programa na yan Pero kung sa totoong buhay, kung sa senador na, sabihin ko sa inyo, isa sa mga tinik to, si Ben. Mas siguro kapatid niya makakaaway niya dun sa Senado, lalo sa issue ngayon, yan ang babakbak. Walang pakialam yan. Hindi yan magbibibm, hindi yan magdidilawan, hindi yan mag-ano yung DDS. Ano yan yung sarili niya talaga, ako to. 'Di ba? Kasi bata-bata pa lang yan si Ben, kung maalala nyo. Walang ano yan, yung kakapitang politiko. Gusto niya siya lang, matapang ako. Di ba? Suntok ka na lang. Di ba? Yan ang ano yan, yan ang laban yan. Di ba? Pag nanalo senador yan, kung nanalo senador yan, tinik sa Senado yan. Hindi mo alam kung kanino kakampi. Di ba? Kumbaga, hindi mo pwedeng kunin yan, dito ka na lang kakampi sa amin. Hindi. Di ba? Okay lang ang babae, wag lang man lalaki. Anong ibig sabihin noon? Kung gawain mo, at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, huwag mo kaming idamay, huwag mo kaming isama doon sa ipagtatanggol mo dahil hindi ka tagapagtanggol namin. Marunong kami magtanggol. Sometimes just shut up and then mind your own business. Akala ko sometimes is bendalo. Hindi, alam mo kasi bakit? Tinira niya si Erwin nakaraan, di ba? Sa Bendalo. Hindi siya pabor. Di ba? Ganun din to mga away-away na tatulpo Hindi, ano yan, pagmamahal ng kapatid, siyempre. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid, whether yung dalawang senador o ako, lalo-lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down. Ang sakit po naman magsalita. Yung tao, alam mo, sisimula pa lang Hindi kasi parang si Ramon kasi parang magsisimula pa lang siya sa kanyang karir. Sila Ben parang patapos na Si Ramon parang nagpapasimula pa lang. Yung hype ba? Yung mga post niya lagi gusto pa viral. Gusto lagi papansin. Hindi wala ko anong habol di ba? Ang tanda-tanda niya, 80 plus na yata yan di ba? Hindi katulad nila Ben. Ano na okay na successful na Ang ginagawa na ni Ben, to maintain yung kanilang ego sa kanilang reasoning. Itong si Ramon, iba, pag ganon. Hindi mo alam kung kakampi ka o di ba? And then gracefully grow old. Ito, pahinga natin si Anjo Iliana po. Mukhang nakabutas po kay Rapi Tulfo. Di ba alam naman natin tungkol sa eskwelahan na nadawit yata pinagbintangan di umano. Sabi ni scammer daw, sabi ni Rapi Tulfo. At itong si Anjo Iliana, sabi niya, nagamit siya doon sa mga views na 10 million, laki ng kita, Grabe. Kumaga, sabi niya, naperahan siya ni Rapi Tulfo, ginatasan siya, ika nga. Lumalabas dito, masama loob ni, at masama ugali daw ni Rapi Tulfo. At ngayon, nai-issue ngayon si Rapi, mukhang nabubutasan ngayon ni Anjo at nakakaganti siya kay RF. 2 araw na akong nanonood ng mga headlines at maraming headline ng showbiz tsaka politika. Actually, politika tsaka showbiz sinabay na. Ay natatawa ako dahil mainit ngayon na kung sino ba daw tong senador na tinuturo ng Viva ano bang tawag doon? Hot babe ba tawag doon? Viva hot babe na or Viva ano yun? May tawag doon basta Viva artist siya. At yun nga, at kalat na kalat ngayon at isa daw politiko na nagbibigay ng tip pa lang tip na 250,000 pesos at 300,000 pesos
Kumbaga, kung anong meron. Hindi ka tatantalan ni Anjo, yari ka ngayon. Si RF, hindi ka tatantalan ni Anjo. Pero hindi bababa. Sobrang ano niyan eh, sobrang talagang gusto niya makabawi kay ano eh. Di ba? Kasi yan doon sa naging kaso ata niya doon sa nasira ang buhay daw niya, ganun yan yun. Sa 250 at hindi rin tataas sa 300. Ang laki nun. So wala pa daw nangyayari. Eh di magkano yun? Mga 500,000 siguro. Pero yun nga, natatawa ako dahil wala naman siyang pinangalanan na letra lang. Mahirap nga hulaan eh. Hirap hulaan ng mga letrang binigay eh. Pero nga, itong may isang senador naman, may kapatid na sumagot. Ayun. Hindi ko alam bakit sumagot siya. Parang na-guilty tuloy. Ang sabi ay buti na daw ng bababae kasi naman daw ng lalalaki. Oh, yun nga si Ramon. Na-guilty eh. Okay na sana yung tao kakagat. Sino kaya yung RF na yun? Siyempre, hindi pa naman binibitawan talaga Rappi. May mga hinaala ng Rappi talaga kasi nga RF. Pero, siyempre, alang tao kasi, hanggat wala naririnig at nakikita at nagsasabi, hindi pa talaga lubusan maniniwala yan. Di ba? Yun ang tao eh. Eh, nagsalita yung kapatid, lalo na guilty. Di ba? Lalong, bakit parang guilty? Kapag parang ano, di ba? Alam mo, hindi ko na maintindihan ang ang mundo natin dito sa Pilipinas. Si DTI Secretary, talagang pinagpipilitan 500. Pwede naman kasing hindi na sabihin na kasya yung 500. Sabihin na lang magtipid at Merry Christmas. Di ba? Ganun lang. Para wala nang nananakit pa ng damdamin ng mga ng mga naghihirap eh. Hindi. Ngayon, Gusto nyo kasi pag 500 pesos na yan, gusto nilang palabasin, magaling sila. Magaling sila mag-compute. Ang lumalabas, tayo, mga eng-eng. Parang gusto nila palabasin, ito, napagkakasya namin, yung 500, pero kayo, mga Pilipino, ba't hindi nyo pinagkakasya? Ganon. Di ka kaeng-engan talaga, di ba? Ang baba ng tingin mo sa Pilipino, ibig sabihin. Ganon lang kasimple yun, ang baba ng tingin mo sa Pilipino, ma'am. Huwag mo na tanggi. balik tayo dun sa Viva Babe, Viva Hot Babe. Hot Babe ba tawag? Parang iba ang tawag. Ano bang Ano ba tawag? tawag ngayon sa Viva Max, yan, Viva Max. Viva Max Babe, yan. Ayun nga, at nung isang araw ko pa napanood yun hindi ko naman alam na kakagatin ng tao. Kaya kagat na kagat ngayon, grabe. Pinapangalanan na nga kung sino-sino pinapangalanan. Manood lang muna tayo at enjoy natin, at talagang, Pero yun nga, natatawa ako dahil may isang kapatid ng isang senador ang nagsabi, buti na ng bababae kasi ng lalaki. Parang mali naman yun. Mali yun. Ano yun? Saitang ano yung kanto yun. Pero, sabihin naman niya, figure of speech na naman, Mali yun. Yan ang hirap sa inyo eh. Para sasalita kayo, pakiramdam nyo, nakakarinig lang sa inyo, mga kaedad nyo. Tandaan nyo, nasa social media tayo, ang nakakarinig nito yung mga kabataan na magiging daan tayo at salamin sa kanilang kinabukasan. Kapag narinig yan, tapos may mga nakitang ganyan, nangangalon niya, iisipin nila, ay tama pala yun, pwede pala yun, di ba? Ganun pala yun. Ang mangyayari, sira ang pamilya sa darating na araw. Di ba? Kaya nga marami ngayon na iniwan, di ba? Sila lang solo sa buhay, di ba? Kasi yung mga ganyan nagkita, lalaki, babae, nagkita, nagligawan, tapos ganun nangyari, ganyan-ganyan, nag-inuman, ganun, nakilala sa party lang, hindi matibay ang relasyon, madaling maghiwalay. Naiwan, kawawa naman yung babae na iwan. Di ba? Ganun na, sabihin, may ganyan kasing, may ganyan kasing tagapagturo, na tagapagpayo matanda di ba? Na nakikita sa atin na mali. Kaya mali yan si Ramon. Kinukonsinti mo yung kung totoo yun, parang kinukonsinti mo naman. Hindi naman maganda. Anyway, marami pong masarap manood ngayon ng social media kasi maraming mga bago. Maraming bago. Tsaka may init ang ulo ng mga tao. May init ang ulo ng mga tao. Kaya may init talaga ulo ng mga tao ngayon. Kasi nga, hindi about sa kung sino kayo ng partido nakasapi. Mainit ang ulo ng tao ngayon kasi sa nangyayari ngayon, sa issue ng politika, dyan sa flood control na yan, kung tila sarsuela, hindi mapalagay kung sa pupunta. Pag naiipit sila, tatalon sa Duterte.
titira. Tapos si Sara ngayon, yung bagman naman daw. Di ba yung bagman daw ni Sara dun sa Pogo na pera ginamit? Eh, hindi ko alam kung saan ginamit. Parang gano'n naman, di ba? Wala na eh. Lahat na eh. Pati yung Pangulo na minamadali yung dynasty bill. Anti-dynasty bill. Tatamaan kapatid niya, si Romualdez, si Sandro, si Amy, tatamaan lahat yan. Yeah? Suicide, kumbaga, wala na silang pakialam kahit anti-dynasty bill. Huwag lang maupo si Sara. Di ba? Kahit tamaan pamilya, sariling pamilya. Eh, sabi ko sa'yo, di nag-iisip. Di ba? Dapat maligo, mag-powder, katulad ko, powder. At relax and enjoy the chismis. Kaya mamaya baka mag-live po tayo. Mukhang medyo mas maganda na yung boses ko ngayon. Pero, minsan umuubo pa rin ako, may dumidikit. May nakadikit na plema. Kaya pinahinga ko ng 2 araw. Pero yun nga, marami nagme-message, bakit di daw ako nagla-live. Pangalawa, hindi na ako makapagpigil, natawan-tawa na ako dun sa dun kay Chelsea ba pangalan niya? Yung Viva hot artist. Okay. Hanggang doon lang muna tayo dahil gusto ko munang panoorin lahat ng komento, lahat ng mga lumalabas bago tayo talaga magkomento ng buo. Kaya sa inyo lahat, parang it's a rainy Tuesday, ingat po kayo. At sa mga kanina rin galit na galit din yung yung mga yung manibela, ito po yung mga jeepney nag-strike. Pinapakinggan ko sa sa radyo. Galit na galit sila dahil maraming pinangako pala tong LTO tas hindi naman daw tinupad ilang taon. Kaya sila nagsa-strike. Mainit po ang dugo ng mga Pilipino ngayon. Nagsimula kasi yan ng blood control. Lahat naman tayo nagalit dyan dun sa nakawan na yan. Kaya lahat ng emosyon natin ay tumataas. Bueno, yun nga, ingat po. At parang 3-day, yata to 3-day, sila, jeepney strike. Magandang gabi po. Wala pong skripto. Ako po'y nakikiusap at hihingi ng tulong sa inyo sapagat medyo matagal na po. Dito, talagang gusto niya makabawi kay Rapi Tulfo sa ginawa sa kanya. Kaya, nangingi yata siya ng tulong para pandemanda yata kay Rapi. No? Umabot na ng 5 to 6 years na po itong kawalang hiyaan na ginawa po sa akin ni Rapi Tulfo. Sinira ang aking pagkatao, sinira ang aking pangalan, sinira ang aking puri, reputasyon, sira. At higit sa lahat, ang mga kaibigan ko at mga may kilala sa akin, ang alam nila, scammer ako. Hindi ako kumibo. Ilang taon na, 5 taon, 6 na taon. Ngunit ngayon, dahil ako ay nagsasalita ngayon, meron akong sariling programa, binabalik na naman niya, pinapalabas na naman niya. Ako po, bihira po ako humingi ng tulong. Bihira po ako humingi ng pabor. Pero marami akong tinutulungan at wala pa akong hinihinging kapalit. Nakikiusap sana ako sa inyo sapagat hindi naman kalakihan ang aking kinikita ngayon. Ako po'y nakikiusap, baka meron po kayong mabuting puso, gininto ang puso, at kayo po ay isang abogado na pwedeng ipanglaban kay Rapi Tulfo doon sa mga ginawa niya sa akin na paninirang puri. Alam mo, ito maputol tayo diyan kay Rapi. Ako dati gusto ko, yung hindi pa tumatakbo pa lang to, sabi ko, pag to nanalo, yari kayo. Talagang kakampi ng bayan to. Yan ang ano ko paniniwala ko noon sa kanya na tumatakbo pa lang siya. Ngayon, iba na. Di ba? Ang pakiramdam namin, Senator Rapi, okay lang magsalita kami. Ang pakiramdam namin, sir, tahimik ka ngayon, sir.
Hindi namin alam kung ikaw ba may motibong parang tahimik ka kasi gusto mong makuha yung pagka-presidente o hindi mo kasi hindi mo nagagawa mo may pagtanggol sa programa mo yung mag-asawa. Iba kasi yun, sir eh. Iisipin ng tao, trabaho mo yun sa programa mo. Pero in the real life naman din yun, yung nasa programa mo. Pero eto kasi sa mga may mga tao na hinihintay ka bilang isang senador, hindi bilang isang radyo o tagapagtanggol ng mga action, yung rapid toll-point action. Dito sa Senado, dapat ganun ka. Di ba? Kung nakikita ka nila doon sa programa mo, dapat mas makita sa'yo bilang senador kasi binoto ka ng tao at public servant ka. At kasi kami ang nagpapasahod sa'yo. Yung programa mo, baka ang nagpapasahod sa'yo doon, yung producer o yun, no? Pero ito kasi taong bayan nagpapasahod sa'yo, sir. Ito yung mas inaasahan dapat mas umaksyon ka kaysa doon sa programa mo. No? Ano yung dapat i-action mo? Sir, hindi namin alam. Ikaw nakakaalam, pero isa lang bagay ang alam namin at nakikita namin, hindi namin maramdaman, sir, yung magiging public servant mo para sa amin na ikaw ay senador. Oo, sir. Siguro pag umupo ka na sa rapid two-point action mo, nararamdaman ka namin na. Pero sa Senado, hindi. Bakit kaya? May pinangingilagan ka ba sa pagiging independent mo? Di ba? Meron ka bang iniilagang boss o big fish o ano? Kasi pag dapat ikaw ang inaasahan namin eh, na magsasalita eh, nang babakbak. Kaso ayaw mo eh, baka may magalit sa'yo eh. Di ba? Babakbakan mo talaga yan eh. Bakit? Kamo si Rodante Marcoleta, binabakbakan niya. Yung mga gusto niya makuha ang big fish. At ito naman mga todo takip. Di ba? Yung mga ibang senador dyan. Na lalo yung dalawang matanda dyan. Na School Bukol at si Boy Tago. Di ba? At pinagkakitaan ako ng gusto ng 6 na araw. Isipin mo, per views, 10 million, 20 million. FB, TikTok. Pinagkakitaan lang po ako. Pero okay lang yung kita eh. Ang masakit po doon, yung sinira yung pangalan ko na matagal kong pinalagaan. Sinira ang pangalan ko na daladala rin ng tatay ko, daladala ng lolo ko, daladala ng mga kapatid ko, ng mga anak ko. Kaya ako po'y nananawagan sa inyo, kung pwede niyo po akong tulungan, nasampahan po ng kaso itong si Senator Rapi Tulfo. Andyan po, mapapanood niyo po dyan, hanapin niyo kay Auntie Claire, pinaliwan kay Atty. Labayen, hinimay po nila na mali ang ginawa ni Atty. Rafi Tulfo. Mali po yung ginawa sa akin. Ako po ay sinintensyahan na hindi naman po siya judge. Nagpapanggap siyang judge, hindi naman siya judge. Ginawa po akong scammer. Isipin mo, 5 taong continuation. Pati yung trabaho ko naapektuhan. Pati sa Itbulaga, nagbubulungan-bulong. Iniiwasan natin yan, mga scammer yan. Kinuwento ko yan nung umiwas sa akin si Tito Soto. Kaya humingi. Ano aasahan mo doon, Diyos po? Isipin mo, eto nga taong bayan humihingi ng katarungan sa nangyari sa flood control eh. Anong ginawa niya? Nagsumiksik bilang liderato, nagpalit kay Rodante Marcoleta. Okay siya na kumupo siyang SP. Pinalitan niya si Rodante Marcoleta, inupo niya yung best friend niyang Boy Tago. Di ba? Kung matino ka na sa pag-iisip ka, hindi mo alisin si Rodante Marcoleta. Bakit? Una-una, respeto sa pagiging senador yun. Yeah. Anong ginawang ni Marcoleta ang mali? Ba't mo tinanggal? Sige nga, wala kayo bakit? Kinakampi ng Duterte? Bakit? Mali ba yun? O palagi natin kinakampi ni Marcoleta si Duterte. Bakit? Ayaw mong kampihan? Wala ka, makiam doon, labas ka doon. Wala pa naman yung wala pa naman may kaso eh. Wala pa naman may napapatunayang mali eh. Ba't mo tinanggal? Kasi mag-iimbestiga yun, mahuhuli ata yung amo mo. Di ba? Ako ng tulong sa inyo. Marami kayong abogado dyan, marami akong kilalang abogadong mababait. Nahihiya lang ako humingi ng tulong. Pero kung kayo po ay taos-pusong tutulong sa akin para makahingi po ng hustisya sa ginawa po ni Rapi Tulfo, maaari pong ipagpabigay alam naman po nyo sa akin. Saan po ako makakontakt?
Ako po ay kontrata po ng Viva Films under kay Vic Del Rosario. Pwede po kayong napagkakagrupo akin. Kasi alam nyo, kasi alam nyo, nung pa-last term ako ng konsyal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo na konsyal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kasi dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsyal si Castelo, aatras na. Wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy. Nako, yung mga soto-soto na yan, mawawala sa anti-dynasty niya na yan. Ni Junior yan. Kaya ikaw, Soto, huwag kang papayag dynasty na yan. Di ba? Ano ka ngayon? Ipit kayo ngayon. Kinausap ko si Joy. Sabi ko, no. Sabi ni Joy sa akin, no, Anjo, I want you. Ikaw ang gusto kong konsihal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen. Nako. Sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Hindi na ako nakipagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Sige. Ano na lang ako, tatrabaho na lang ako sa Itbulaga. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Soto, na tinuring ko siyang kapatid, minsan nga tinuturing ko siyang ama, nung binakbakan ako ni Rafi Tulfo. Yung mga kasinungalingan ni Rafi Tulfo, nung ako po natulfo, yung kapatid ko naman yan tinulfo, hindi naman ako nandun lang ako Mas sikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi kaya ako ang diniin ni Rafi Tulfo. Din yung eskwelahan sa Lucena, na mali-mali ang bintang. Ito yung dahilan kung bakit sabi ko nabutasan niya si Rafi ngayon dahil dun sa isang Viva Max na artist daw na sinasabi may tip daw. Kaya ito, sisimula na naman si Anjo po. Yari ka ngayon RF. Mali ang pinalabas, camera kami. Pero kung papanoorin mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Rafi Tulfo. Ang sama ng loob ko noon kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Anong klase? Ganyan niya si Boy School Bukol, sir. Ganyan po yung ugali niya, nakikita mo sa Senado ganyan. 'Di ba? Inalis niya si Marcoleta para lang maprotektahan yung mas mataas. Ganyan niya, pag ikaw mababa, sir, huyo ka sa kanya, sir. Ganyan yan. Isipin mo kung ito nga may kilala sa lipunan, si Anjo, ginanyan. Si Marcoleta nga, ginanito. What if pa kaya taong bayan na pinakinabangan niya dahil sa boto, pinakinabangan niya, ginaganon niya to mga to. Lalo pa kaya tayo mga na pobre lang sa lipunan. Di ba? Kaya investigasyon, tingnan mo, kung talaga mahal ni School Bukol yung tao, kung mahal niya tong bayan na to, hindi siya papalit kung kayo nung politiko dyan sa Senado o kayo nung pataas na posisyon dyan sa presidente o sa executive. Di ba? Ang gagawin niya, taong bayan ng kakampi niya, pakikinggan niya. Magbasa ka sa mga comment, magpasorbe ka kung gusto mo. Sino ba mas lamang? Hindi yung kandidato yung reklamo. Ano yung reklamo? Yung flood control. Di ba? Anong ginagawa nyo? Sarsuela kayo dyan. Di ba? Si Marcoleta nadidiin. Nagsasalita ka ba? Ha? Kasing kaibigan yun. Mabuti pa si Tony Tobiera, tinanong ako, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun, sir. Mga i-invento lang nila yun. Totoo naman na sinasabi ko, ano sasabihin ko? May papeles yung building namin. Lumipat lang kami ng location, kaya natagalan yung the school was legal. Na-late lang yung pero pinalabas ni Tulfo, illegal. O sayang yung mga estudyante pinag-aaral namin ng libre. Ano nangyari? Wala na ng eskwela, nagsarado na. Imbis na makatulong kami, ganun kasama ang ugali ng Rafi Tulfo. Kumita lang, makagamit ng tao, gumawa ng kwenta, kumita. Hindi ka namin maramdaman ngayon yan, sir. Tahimik masyado yan Nabibingi kami sa katahimikan yung taong yan. Kaya, very, cyber ang kaso dyan. Inaantay ko lang yung pagkakataon makaayos ako, makakita ako ng abogado.
Pero si Mr. Tobera, buti pa siya, tinanong ako. Sabi ko, sir, okay lang yan, wala yan. So, wala akong demanda. Wala akong kahit ano. Wala akong kahit anong reklamo. Bakit? Kasi yung eskwela namin maayos. Meron ba naman eskwela na 13 years nang umaandar tapos illegal? Hinanapan lang ng butas itong Rafi Tulfo. Tapos yung dalawang estudyante na nagreklamo, nung pina-check namin, hindi pa pala naka-enroll. So hindi ko alam kung anong motive ng 5 estudyante, 5 hanggang 7 estudyante out of thousands na pinag-aral namin. Pero going back, kaya ang sama ng loob ko kay Tito Sen, natakot siya kay Rafi Tulfo at iniwasan na ako. Kumbaga, Ganun yung tao na yan. Hindi kasi naglilingkod dyan sa taong bayan eh, sir. Hindi naglilingkod sa taong bayan yan. Kasi kung naglilingkod sa taong bayan ng isang senador, ha, tandaan mo ha, hindi yan matatakot kung kanino mang mga kaalyado niya o mga politiko niya. Kung bagkos matatakot yan dun sa reklamo ng taong bayan. Diba? Kaso sa mga ito, sa panahon ngayon ng flood control issue, yung mga politiko na iba dyan, walang kakapal na mga pagmumukha, walang takot. Bakit? Binabaliwala tayo ngayon. feeling niya, guilty na ako. Transparency, simple hinihingi namin. Anong ginawa ni Sandro? Executive session. Hanggang ngayon, nakatago. Asan ang investigasyon ni Pampilo? Nasaan? Wala. Meron ba? Meron yata. Yung chismis na data lumalabas na iimbestigahan yung bangko ni Sara. Yung joint account niya kay Duterte na billion yata ang pera. Di ba? Parang lumayo tayo dyan kay Anjo, scammer pala yan. Okay. Adjo, huwag ka magana. Hindi ka scammer sa amin. Okay, ito po. Hanggang dito lang po muna tayo. Ito ay aking mga reaksyon sa araw na to. Ano po ang inyong masasabi dito? Di ba? Totoo ba to? Talaga bang si RF ay talagang nag-keep? Di ba? At talaga si Anjo ay nakabutas na talaga kay RF. Paalam sa inyong lahat.